Kalma ka lang. Ang tamang panahon ng Diyos ang bumubuo sa iyong buhay kung nararamdaman mong nahuhuli ka sa buhay. Kung pakiramdam mo ay nauunahan ka na ng mga kaibigan mo. Kung bawat pagbukas mo ng social media ay tila may bagong tagumpay, ang lahat maliban sa iyo. Kung naiisip mong kailan kaya ako, kung gusto mong mangyari ang lahat na ngayon na, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi aksidente na napakinggan mo ito. Maaring pagod ka na sa paghihintay. Maaring sawa ka ng makarinig ng darating din na ang panahon mo. Maaring iniisip mo, bakit parang ang bilis ng buhay ng iba, pero ang bagal ng akin? Sa panahon ng Reels, TikTok, viral videos, instant delivery, instant messaging, at instant gratification, unti-unti tayong nasanay na gusto nating maging instant din ang tagumpay, instant healing, instant promotion, instant relationship, instant breakthrough, instant answers. Kapag mabagal ang proseso, iniisip nating may mali. Kapag matagal ang paghihintay, iniisip nating pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero paano kung ang kabagalan ay hindi kaparusahan, kundi paghahanda? Ngayong sandaling ito, pagmasdan natin ang isa sa pinakamagandang likha ng Diyos, isang munting paru-paro. Hindi ito ipinanganak na maganda. Hindi ito ipinanganak na marunong lumipad. Hindi rin ito dumating sa mundo ng isang iglap. Lahat ng kagandahan nito ay bunga ng proseso, at maaaring ganun din ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang unang yugto, ang itlog. Nagsisimula ang isang paru-paro bilang isang maliit na itlog. Tahimik lamang itong nakadikit sa dahon, halos walang pumapansin. Wala itong kulay na kahanga-hanga. Wala itong pakpak. Wala itong galaw. Kung titingnan ng tao, parang walang nangyayari. Ngunit sa loob, may buhay, may nabubuo. May disenyo, may plano. Ganyan din minsan ang ating buhay. May mga panahon na tila wala pang nangyayari. Parang walang progreso. Parang hindi tayo napapansin. Parang wala tayong silbi. Ngunit ang hindi nakikita ng iba, may ginagawa na ang Diyos sa loob ng ating pagkatao. Sinasabi sa Jeremias 5, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak ay pinili na kita. Gayon din sa mga awit 139, 16 na banggit ni Haring David kung paano pinagplanuhan ng Diyos ang ating buhay. Ako'y yung nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Hindi nagsimula ang plano ng Diyos noong makita ka ng mundo. Matagal ka nang nasa kanyang puso, katulad ng itlog, ng paru-paro, tahimik, maliit, ngunit puno ng potensyal. Kung pipilitin mong buksan ang itlog, bago ang tamang panahon, hindi mabubuo ang buhay sa loob nito. May mga pangarap na hindi dapat piliting lumabas bago ang itinakdang panahon ng Diyos. Ikalawang yugto, ang uod. Pagkatapos mapisa ang itlog, nagiging uod. Ito marahil ang yugto na walang gustong manatili. Hindi ito maganda. Hindi ito mabilis. Hindi ito lumilipad. Ang ginagawa lamang nito ay kumain, lumaki, mag-ipon ng lakas, paulit-ulit, araw-araw. Ito ang yugto ng paglago.
hindi ng pagpapakita, hindi ng kasikatan, hindi ng papuri. Maraming kabataan ngayon ang gustong makarating agad sa dulo. Gusto agad maging matagumpay. May sariling bahay, may sariling negosyo, may malaking kita, may milyon-milyong followers. Ngunit ayaw dumaan sa yugto ng pag-aaral, pagkakamali, pagsasanay, at paghubog. Sinasabi sa mga Kawikaan 11, 2, masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan, napakalinaw. Ang pagmamadali ay maaaring magdala sa kapahamakan, habang ang uod ay kumakain. Hindi ito nagsasayang bamuan ng panahon. Hindi ito nahuhuli. Naghahanda lamang ito. Ikaw rin, sa bawat araw na tila paulit-ulit, may inilalagay pa ang Diyos na lakas, karunungan, at karakter. Ang mga ugat ng punong matibay ay hindi nakikita, ngunit sila ang dahilan kung bakit matatag ang puno. Ikatlong yugto, ang chrysalis. Ito marahil ang pinakakamanghamanghang bahagi at siya ring pinakamahirap. Papasok ang uod sa loob ng chrysalis mula sa labas. Mukhang wala nang nangyayari. Hindi gumagalaw. Tahimik. Parang natigil ang buhay, ngunit sa loob, isang himala ang nagaganap. Ang katawan ng uod ay halos ganap na binabago. May mga bahagi nitong natutunaw. May mga bagong bahagi na nabubuo. Unti-unting nabubuo ang mga pakpak, ang mga mata, ang bagong katawan. Lahat ay nangyayari sa katahimikan. Hindi ito live streaming. Hindi ito viral. Hindi ito nakikita pa ng mundo. Ngunit ito ang pinakamahalagang yugto. May mga panahon sa ating buhay na parang ganito. Tahimik ang Diyos, parang walang sagot, parang walang pinto ang bumubukas, parang hindi gumagalaw ang mga pangarap. Ngunit baka ang totoo, ikaw mismo ang binabago ng Diyos. Hindi muna ang sitwasyon. Ikaw muna. Sinasabi sa Isayas 64:8. Gayunman o Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humubog. Habang tila walang nangyayari, hinuhubog ka, binabago ka, inaayos ka, inihahanda ka. Kapag pinilit buksan ng chrysalis, may isang mahalagang aral dito. Kapag ang tao ay naawa sa paru-paro, pinutol ang chrysalis upang mas mapabilis ang paglabas nito. Mukhang nakatulong. Ngunit ang totoo, napinsala niya ang paru-paro. Bakit? Sapagkat ang pakikipaglaban ng paru-paro palabas sa maliit na butas ang nagtutulak ng likido mula sa katawan nito papunta sa mga pakpak. Ang mismong paghihirap, ang mismong pagsisikap, ang mismong proseso ang nagbibigay ng lakas upang makalipad. Kapag inalis ang prosesong iyon, lalabas ang paru-parong mahina, hindi ganap ang pakpak, hindi makalilipad. At kadalasan, hindi rin ito mabubuhay ng matagal. Ganyan din tayo. Kapag gusto nating laktawan ang proseso, hindi lamang natin minamadali ang tagumpay. Minsan, pinapaikli rin natin ang ating kakayahang dalhin ang pagpapalang hinihingi natin. Hindi ka pinahihirapan ng Diyos nang walang dahilan. Maaaring ang laban na gusto mong matapos agad, siya mismo nagpapalakas sa iyo
Sinasabi Diyos sa Rome 5:3-4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi nasasayang ang paghihintay, hindi nasasayang ang proseso, ang paglitaw ng paru-paro kapag dumating ang tamang panahon. Unti-unting lalabas ang paru-paro. Hindi ito agad lumilipad. Maghihintay muna. Palalakasin muna ang mga pakpak. Patutuyuin muna ang mga ito. Maging pagkatapos lumabas. May proseso pa rin. Hindi pa tapos. Napakaganda ng aral nito. Kahit dumating na ang breakthrough, may panahon pa rin ng pag-aangkop. May panahon pa rin ng paglago. May panahon pa rin ng pagkatuto. Sinasabi sa mga ngaral 3:1, ang lahat ng bagay na nangyayari sa daigdig ay may kanya-kanyang panahon na itinakda ng Diyos. Hindi lamang ang simula, pati ang pagtatapos, pati ang paglipad. May tamang panahon. Kapag hindi tugma ang ating oras sa oras ng Diyos, masakit maghintay, nakakainip, nakakapagod. Minsan naiinggit tayo. Minsan nagtatanong tayo, bakit siya mayroon na? Bakit ako wala pa? Unti-unting pumapasok ang takot, pagkabalisa, pagdududa, insecurity, comparison, at minsan nawawala ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi bunga ng mabilis na pangyayari. Ito ay bunga ng pagtitiwala. Sinasabi sa awit 27:14, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Ang plano ng Ama ay hindi nahuhuli. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang isang mapagmahal na Ama ay hindi nagbibigay ng bagay na makapipinsala sa kanyang anak. Mas alam niya ang tamang panahon, mas nakikita niya ang buong larawan. Sinasabi sa Jeremias 20:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hindi aksidente ang paghihintay, hindi aksidente ang katahimikan, hindi aksidente ang proseso. Lahat ng ito, bahagi ng paghubog ng Ama. Aling yugto ka ngayon? Ikaw ba ay nasa yugto ng itlog? Tahimik, hindi napapansin. Ngunit may binubuong pangarap ang Diyos. Ikaw ba ay nasa yugto ng uod? Pagod sa paulit-ulit, ngunit lumalago araw-araw. Ikaw ba ay nasa loob ng krisalis, pakiramdam mo ay walang nangyayari. Ngunit hindi mo alam na ang Diyos ay bumubuo na ng mga pakpak na kakailanganin mo sa susunod na yugto. O baka malapit ka nang lumabas at kailangan mo lamang ng kaunting pagtitiis pa. Ano man ang yugto mo, hindi ka nahuhuli, hindi ka nakakalimutan, hindi ka iniwan, hindi ka napag-iwanan. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. At dahil hindi siya nagmamadali, hindi rin kailangang magmadali ang kanyang mga anak. Ang paru-paro ay hindi naging paru-paro sa isang araw. At ang pinakamagagandang plano ng Diyos para sa iyo, hindi rin mabubuo sa isang gabi. Magtiwala, huminga, maghintay, lumago,
at hayaan mong ang Diyos ang magtakda ng tamang panahon ng iyong paglipad. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa, pakisuyong pindutin ng like upang mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. Isulat din sa comments ang simpleng panalangin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong tamang panahon. Huwag kalimutang mag-subscribe. I-share ang video sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at pindutin ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod nating panalangin, pagninilay at mga mensahe ng pagpapalakas ng pananampalataya. Pagpalain ka ng Panginoon at alalahanin mo ang pinakamagandang paru-paro ay yaong hindi nagmadali sa proseso at ang pinakamagandang bersyon ng iyong buhay ay lilitaw sa tamang panahon ng Diyos.